Case number 001-1, Estas versus People of the Philippines. The court is now in session. Mr. Witness, can you please tell something about yourself? Tawag po nila sa akin, Estas. Nakapila po ako sa Hares San Piano, Your Honor. Ano po ba ang inyong occupation or business state at the moment? Kriminal po ako, Your Honor. Magnanakaw. Tony, marami pa ako ang pasabahan. Baka gusto mo. Sama ko rin, Mr. Witness, maaari po bang banggitin nyo sa bulwanan ito kung paano at bakit kayo na-involve sa illegal na gawain ito, ang pagnanakaw? Nung una, Your Honor, naisip ko siguro dahil kapalangan ko itong buwan na ito. Pero napagsipsip ko, hindi ko kaya maging magnanakaw eh. Pero dahil sa tatay ko. Maaari pa-explain pa ng mabuti? Objection, Your Honor. The question is purely speculative. Overruled. Answer the question, Mr. Witness. Nung bata ko kasi ako, Your Honor, wala akong ginawa tatay ko kung hindi ko ng ganun. Hindi po siya nagsisimba. Ako lang pinapupunta niya sa kapilya, pero siya wala. Nasa bahay lang. Kapag linggo ng umaga, Your Honor, hindi nga niya ako kinukwentuhan tungkol kay Jesus eh. Tulad ng ibang mga kalaro ko, mga tatay nila. Kaya ayun, tinatamad na po ako makapunta sa simbahan. Pero namin ko pa link personal si Jesus. So, Mr. Witness, maaari bang banggitin niyo sa hukumang ito ang naging pag-uusap ninyo sa taong tinatawag niyong Jesus? Nandito po ba siya? So kasi mag-sorry. Answer the question, Mr. Witness. Katabi ko siya noon habang nakapako kami sa krus. Tigsa kami, siya at ako, si Dimas, nasa Burgota. Daming tao noon. Pinapanood kami. Nakita ko yung mga tao, inaasal siya, tinutuya. Naigip ako doon. Kaya, tinuya ko na rin siya. So, hindi po sabihin na kayo ay nakakatabi doon na nakapako sa krus. Maraming tao, naasal ka dahil tinutuya kayo. Sa pagkakataon yun, ay natuya kami sa kanya at naasal. Pagkaasal mo sa kanya, ano ang sinabi mo sa kanya? Hindi ba ikaw ang Mesayas? Ligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Hindi ka ba nagkaroon ng pagsisisi sa iyong sinabing salita? objection, Your Honor. The question is leading. Sustained. Your Honor, I have no more question to this witness. Attorney Barbas, are you going to cross-examine this witness? Yes, Your Honor. Kamusta ka na, Dingong Estas? Okay naman po, Atty. Talaga palang mapagbiro itong ating witness, Your Honor. But, for the court pleasure, Your Honor, I would like to put on record that this counsel is only using my phone and submit the same for evidence with marking XXX. Martin, proceed. Ginoong Estas, kahapon nasa korteng ito si Ginoong Dimas at sinabi niya na kaya siya nakasama sa paraiso ni Jesus ay dahil una, kinilala niya na deserve to be punished at mapako sa krus dahil nagawa naman niya talaga yung kanyang kasalanan. Dalawa,
Kaya rin sinabi niya sa korteng ito na kinilala niya si Jesus bilang hari ng kanyang buhay at nakiusap siya kay Jesus na kung ito ay maghahari na at maalala lamang siya ay sapat na yon para sa kanya. Kaya Mr. Witness, do you confirm that this conversation took place at Golgotha? Yes, Your Honor. Tama po ang kwento ni Dimas. Sa makatuwid, Ginoong Estas, tama lang na sinasabi na may favoritism itong si Jesus. Pinili niya si Dimas sa halip na ikaw, di ba? Sa palagay ko, walang favoritism si Jesus. Paano mo nasabi yan? Attorney, kasi nagbago si Dimas. Nagsisipo kasi siya sa mga kasalanan. Ako po kasi, hindi. Sarap kasi mangyari. Ganun ba? Kanina, sinabi mo, I will quote sinabi mo, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Di po ba na nang sabihin ito kay Jesus ay wala naman siyang ginawa para sa iyo? Hindi nga niya sinunod yung gusto mo, di ba? Hindi nga niya kayo tinulungan para maligtas. Masasabi niyo ba sa korteng ito na walang pakialam itong si Jesus at ito na sa iyo gaya ng kanyang ipinangangaral at halimbawa? Nang tuyain ko po siya, Your Honor, hindi siya sumagot sa akin. Pero hindi rin po siya nagalit sa akin. Nang tumingin po siya sa akin, parang naawa nga po siya sa akin. Nalaman ko ang kalungkutan sa mukha niya para sa akin. Nang mga sandaling iyon, naramdaman ko na mahal niya ako. Mabait po talaga siya sa akin. Nalipusta ko siya. Nalipusta siya ng mga tao, ng mga kawal, pero hindi siya nagalit. Doon ko lang natanto, nagaling talaga siya sa Diyos. Kaya nahihiya po ako sa ginawa ko sa Kanya. Pero di ko na po mabawi ang sinabi ko. Bakit naman? May pride po kasi ako. What happened next, Mr. Witness? Hindi ko na po alam, Your Honor. Kasi magulo na isip ko noon. Hirap na ako. Nauna po yata ako sa kanya nalagutan ng hininga. Attorney, kung makita niyo po si Jesus, pakisabi, sorry po talaga. Sayang po talaga. Balita ko kasi, masaya na kalagayan ni Dimas ngayon sa paraiso. Sayang po talaga. Nasa uli po talaga ang pagsisisi, Your Honor.